Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita mula sa mundo ng global crypto market. At ito po ang prediction ni Ginoong Arthur Hayes. Siya po ang co-founder ng BitMEX at ito po ay tungkol sa posibilidad na pumasok ang Chinese capital o pera mula sa China sa market ni Bitcoin. Ayan, bakit kaya naniniwala siya na ang pera mula sa China ay maaring dumaloy papunta kay Bitcoin? Ano po ang kinalaman nito sa pagbabagsak ng halaga ng Chinese yuan at paano ito maaring makaapekto sa presyo ni Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay si Ginoong Arthur Hayes. Siya po ang co-founder ng BitMEX. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung bakit sinasabi ni Ginoong Arthur Hayes dito na papasok ang pera ng China dito sa market ni Bitcoin. Ayan, ayon po sa kanya, kapag bumaba ang halaga ng Chinese yuan, ito yung kanilang local currency. Yan, local currency po ng bansang China. Tawag po dyan ay Chinese yuan. Ayan, kapag bumaba po ang halaga nito, nagkakaroon ng takot ang mga investors sa loob ng China. Dahil dito ay naghahanap sila ng alternatibong paraan para mailigtas ang halaga ng kanilang yaman. At isa po sa mga pinaka-popular na option ay walang iba kundi si Bitcoin. Yan. Kung babalikan po natin ang kasaysayan noong mga taong 2013 at saka 2015, may mga sitwasyon na kung saan ay nag-devalue o humina ang yuan. At kasabay nito, lumaki rin ang interest ng mga investors kay Bitcoin. Ngayon, may mga sinyales na maaring mangyari po ulit ito ngayong taong 2025. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng yuan devaluation? Ang devaluation ay isa po itong financial term na nangangahulugang pagbaba ng halaga ng isang currency kumpara sa ibang mga currency. Kadalasan ay sa US dollar. Kapag bumababa ang halaga ng yuan, mas mahal ang imported goods sa China. Pero mas competitive ang mga produkto ng China sa ibang bansa. Kaya ito ang isang strategic move na ginagamit ng mga gobyerno para palakasin ang kanilang ekonomiya. Ngayon, sinasabi po ni Ginoong Arthur Hayes na ang Chinese government sa pamumuno po ni President Xi Jinping ay maaaring gamitin ito bilang taktika upang mapanatili ang competitiveness ng kanilang ekonomiya. Pero may side effect ito. Nagkakaroon ng takot ang mga mayayamang Chinese investors. Ayaw nila na mawalan ng halaga ang kanilang pera. Kaya lumilipat po sila kay Bitcoin na mas stable o mas promising ang value sa long term. Ngayon ay paano naman po konektado ito sa trade war ng US at saka ng China? Ayan. Habang tumitindi po ang trade war sa pagitan ng China at ang United States, mas lalong nagkakaroon ng pressure sa Chinese economy. Ayon po sa ulat, si President Donald Trump ay planong magdagdag pa ng 50% na tariff sa mga produktong galing sa China. Kapag nangyari ito, lalong bababa ang value ng yuan at posibleng pumasok sa krisis ang ekonomiya ng China. At anong ginagawa ng mga investors kapag may ganyang krisis? Yan. Ang kanilang ginagawa ay lumilipat po sila sa mga asset tulad ng Bitcoin, gold, o iba pang decentralized assets na hindi kontrolado ng gobyerno. Ngayon is ano naman ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin? Ngayon, tumaas na ulit ang presyo ni Bitcoin mula po sa low na $74,400 at ito na po ay kasalukuyang naglalaro sa mga presyong $80,000
Ayon po sa mga technical analysis, tina-target nito ngayon ang resistance level na nakapwesto sa presyong $85,000. Kung masisira po ang resistance na ito, posibleng tumaas palalo ang presyo. Ang interesting po dito ay tumaas din ng 85% ang daily trading volume ni Bitcoin. Ibig sabihin, dumadami po ang pumasok na pera. At ito ay palatandaan na maraming investors ang nag-a-anticipate ng isang breakout. Isa pang kilalang analyst, siya po si Rec Capital, ay nagsabi na ang kasalukuyang price level ni Bitcoin ay maaaring ang bottom o ito po yung pinakamababang punto ng market correction. Kung totoo po ito, ibig sabihin ay papataas na ulit ang trend ni Bitcoin. At kasama tayo sa wave na yan kung nakapasok po tayo ng maaga. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng kasaysayan tungkol sa Chinese money at saka Bitcoin. Ayan, balikan po natin ang mga naunang taon noong taong 2013 at saka 2015. Kapansin-pansin na tuwing bumababa ang yuan ay tumataas po ang presyo ni Bitcoin. At bakit? Yan, ito po ay dahil ang mga Chinese investors ay naglalabas ng pera sa kanilang bansa at nag-i-invest kay Bitcoin. Bagamat kontrolado ng gobyerno ng China ang mga galaw ng pera palabas ng kanilang bansa, may mga paraan pa rin ang ilang investors para makalipat kay Bitcoin. At ngayon may mga bagong round ng economic tension, inaasahang uulitin po ang ganitong pattern. Si Ginoong Arthur Hayes bilang isang kilalang figure sa crypto industry ay naglalakas loob na ibet ang malalaking halaga sa teoryang ito. Kaya sinasabi niyang bullish siya kay Bitcoin. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Dapat po nating bantayan ang mga ganitong global events. At bakit? Kasi kahit hindi tayo direktang apektado ng China-US trade war, apektado po ang presyo ni Bitcoin. At syempre, kinikita o nalulugi natin ay depende po sa paggalaw ng presyo nito. Kung tama po ang hula or prediction ni Ginoong Arthur Hayes at pumasok nga ang malaking pera mula sa bansang China papunta dito kay Bitcoin, posibleng tumaas palalo ang presyo ni Bitcoin. At kung maaga po tayong nakaposition or nakapwesto, pwede po tayong kumita ng malaki. Pero paalala lang po, huwag puro hype ang basihan ng ating desisyon. Mahalaga pa rin po ang tamang research, risk management at saka disiplina sa pagtitrade o pag-i-invest. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito para sa akin, ang prediction ni Ginoong Arthur Hayes dito ay may bigat. Hindi ito basta kakakalang, kundi base po ito sa kasaysayan, data at saka analysis ng mga nangyayari sa global economy. Ang pattern po ng Chinese capital outflow na pumapasok kay Bitcoin tuwing bumababa ang yuan ay hindi na po bago. At kung mauulit ito, maaaring mag-trigger ito ng bagong bull run. Pero tandaan po natin, ang market ay laging puno ng uncertainty or walang kasiguraduhan. Ibig sabihin na porket nangyari na noon, ayan, hindi po ibig sabihin na porket nangyari na noon ay sigurado nang mauulit ito ngayon. Kaya mahalaga na maging handa po tayo sa iba't ibang senaryo, bullish man o bearish. At yan, sa kabuuan, ang prediction po ni Ginoong Arthur Hayes na papasok ang Chinese capital dito kay Bitcoin ay ayan, sa panahon po ng global economic uncertainty, ang mga ganitong insights ay napakalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.